Sige nga, Claire Castro. Magpakitang gilas ka nga ngayon. Tingnan nga natin kung may sense tong pinagsasasabi ni Claire Castro dito. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Kahit sino pa kayo, Aba, kahit sino pa kayo daw. basta sangkot kayo, mananagot kayo. Mhm. Yan ang nais ng Pangulo. Mhm. Nakikita na ang unti-unting pamumunga ng pinasimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. So, nagbubunga na daw. Anong bunga yan? Sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na mabilis na pag-aksyon upang labanan ang pag-abuso sa pondo ng bayan, agad naman tumugon ang DOJ, NBI, DPWH at mga ahensya ng gobyerno. Matapos aralin at i-evaluate ang mga ebidensya ay kumilos na ang mga ito upang masampahan ang mga kasong kriminal ang mga naituturing na sangkot. Okay. Tell us we don't know, Yusek Claire Castro. Alam namin yan. Maging ang mga ari-arian na maaari naging bunga ng korupsyon ay iisa-isahing i-freeze sa pamamagitan ng AMLAC. Aha. Hindi. Teka. If you freeze? Hindi. Ibalik nyo yan. You have to bend the law. Ngunit may tagubili ng Pangulo. May ngunit. Ano ba yung ngunit na yan? Tiyakin na sapat ang ebidensya upang hindi makawala ang mga tunay na taksil sa interes ng taumbayan. Okay. Dapat daw may ebidensya. Kailangan maibalik po natin. Ayoko yan kasi baka may ano yan. Baka may tawag dito, may copyright dito. Hindi sapat na masampahan lang ng kaso ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Oho. Hindi rin sapat na makulong ang mga ito dahil ang nais ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aha. ay maibalik ang pera ng taumbayan. Hindi eh. Sabi ni Erwin Tulfo, sigaw yan ng bayan eh. Hindi si Marcos eh. Sigaw yan ng taong bayan. Hindi yan sigaw ni Marcos. Sa utos ng Pangulo, agad-agad na umaksyon ang mga ahensya ng gobyerno sa panawagan na ibalik ang pera ng taumbayan. May naibalik na bang pera? Ito'y matapos makitaan ang dahilan upang ma-freeze Ma-freeze lang pala. Ma-freeze lang. Hindi pa binalik. Ma-freeze lang. ang assets ng mga individual na dawit sa maanumalyang flood control projects. Oh. Kabilang na dito ang 11 registered air assets 11. Ang dami. Air assets. Sino? ni Congressman Zaldico Oops. May ebidensya na ba kayo? Baka wala pa ha. Baka makawala pa yan. Ang dami palang air asset. 11. Billion. Baka trillion na din yan. na aabot sa 5 billion pesos ang halaga at mga 5 billion pesos lang? sasakyan na aabot sa halos 500 million pesos na di umano ay mula sa mga contractors at ibang individual kabilang na ang mga diskaya. Okay. So ngayon, contractors at si Saldico pa lang. Akala ko ba lahat? Ayon din sa ulat ng DPWH, sa lahat ng personalidad na iniimbestigahan ay si Congressman Zaldico lang ang nakakitaan ng air assets. Ay, siya lang? Paano yung binanggit ni Curly Discaya? Si Atayde. Yung asawa ni Maine Mendoza, 'di ba may helicopter din 'yon? May yate din 'yon? Aba, wala na 'yon? Si Saldi ko lang ang may air asset? Sigurado ka? Eh yung Atayde nga meron eh. 'Di ba? Bakit ganun? Lahat ng involved, akala ko ba walang sisinuhin? Yung Atayde, ba't hindi nyo pa imbestigahan yun? Paano nakabili ng helicopter? Paano nakabili ng yate? Paano nakapagpatayo ng napakalaking beach resort na accessible lang na pupuntahan gamit-gamit ang yate? Bakit hindi nyo imbestigahan yun? Akala ko ba walang sisinuhin? At saka, di ba lumabas sa news na pati si Martin Romualdez may may air fleet din.
May eroplano din, 'di ba? Ay, walang sisinuhin. Kabulastugan na naman yata 'to eh. Mayroon namang nakita ang LTO sa mga sasakyan na nakapangalan sa mga nasabing individual Mm. na dawit sa flood control issue. Nagkakahalaga ang mga ito ng 474 million pesos o halos 500 milyon. Kabilang na dito ang mga sasakyan na pag-aari ng mga diskaya. Pinag-iinitan talaga din yung diskaya, no? 'Di ba? Paano yung sa high tone? Hindi nyo rin iimbestigahan yun? Ba't nakafocus lang kayo kay diskaya, sa mga contractors, sa mga DPWH, kay Saldico? Asan si Martin Romualdez? Siya ang speaker eh. Siya ang boss ni Saldico eh. Imposible namang hindi alam ni Martin Romualdez yan. Bakit hindi pa imbestigahan kaya si Benny Abante? Meron siyang bulletproof na sasakyan. Totoo kaya na dinonate sa kanya yun? Si Estela Kimbo, ang dami-daming luxury bags, relo, kung ano-ano pa. Ba't hindi kaya pa imbestigahan din yun? Kasi nga, member siya ng small committee. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ang pag-freeze ng mga assets ng mga involved sa flood control projects ay kabilang sa serbisyong hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na makuha ang mga ito upang maibalik ang pera sa taong bayan. Upang maibalik? Hindi, bend the law. Para makuha at maibalik kaagad. Yun yung sigaw ng taong bayan. The voice of the people is the voice of God. Yan ang sabi ni Erwin, di ba? Nakatakda rin ipasa ng DPWH ang nasabing ulat sa LTO at Civil Aviation Authority of the Philippines sa Department of Justice. Pero di ba may news na na naglilipat na si Saldico? Di ba? Paano yan? Baka nalipat na. Baka nalipat na. Ang bilis. Paano yan? Paano kung nalipat na? Di wala na. Nga. Independent Commission for Infrastructure at Anti-Money Laundering Council upang masama sa isinasagawang investigasyon. Total of 400 Ayoko niyan. Baka may copyright yan. Yung mga katanungan. Umpisahan lang natin ng unang katanungan. Unang tanong mula kay Left Narciso, DZRH. Grabe yung buntong hininga niya. Good morning, Yusek. Mukhang nasubaybayan naman po ni Presidente yung Senate hearing. Kasi kahapon po, inamin ng Assistant Engineer ng First District ng Bulacan na substandard yung lahat ng proyekto doon sa kanilang distrito. Ano pong reaksyon ng Pangulo dito? Reaksyon ng Pangulo hindi ikaw. Unang-una po nakakalungkot na malaman yan. Hindi lamang po ang Pangulo ang malulungkot. Lahat po tayong taong bayan ay Hindi. Nandyan naman daw yun. Sabi niya nung una, nandyan naman ang mga, mga flood control projects Na-overwhelm lang talaga. malulungkot po sa nakita at na Nalulungkot, baka umiyak na naman yan. sabing ganyan na kumbaga itong mga proyektong to ay para sa kalahatan, para sa ikagiginhawa ng mga kababayan natin. Pero ang Puro motherhood statement, puisi. mga gumiginhawa ay yung mga tao lamang na siyang nagpapayaman. Wala na namang nakuhang sagot. Related lang po, nabanggit rin, ibinulgar ni Secretary Angara na mayroong higit 1,000 classrooms na na-turnovers ng DPWH sa DepEd ang hindi nagagamit kasi hindi tapos. Ano pong gagawin dito? May direktiba na ba ang Di tapusin. Presidente? Kung ano po ang dapat mapakinabangan at kailangan maayos, dapat pong ayusin sa pinakamabilis na panahon para po mapakinabangan to dahil sayang po mga pera na nagamit dito. Kung kinakailangan kumpuniin, dapat makumpuni. Paano nga kung substandard? Di delikado yun. Paano mo kukumpunuhin yung substandard? Kunwari yung bakal, manipis, nasa loob yun na simento. Paano mo yun aayusin? Substandard nga eh. Ang dapat sagot dyan
ano muna, i-evaluate muna natin ha. I-inspection muna. Na at kapag ka nakita na tama naman yung mga specifications at hindi substandards yung mga nagawa na at nakatiwangwang na hindi magamit kasi hindi pa tapos, aayusin ho ng gobyerno sa pamamagitan ng mga contractors. Ganun dapat. ng agaran. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, this is the 4th day since the president last had the public engagement. May we know how is the president and when will he resume his public engagements? Busy Ay wala. Ba't ganun? Oo nga no. Matagal nang simula nung bago mag-rally, anong ginagawa niya? Nagtatago? Hindi niya maharap yung taong bayan? Nagpapalamig? po ang Pangulo sa mga private meeting sa palasyo. Private meetings. Tungkol saan? Private meetings ng mga involved sa flood control projects. Paano nila isa-save yung mga sarili nila? Private meetings, Pangulo ng Pilipinas. Hindi kaya interes ng taong bayan yung mga meetings na ginagawa niya at kailangan niyang i-report kahit private pa yan? So, private. Ano yan? Personal meetings? Personal ba yan? O in his capacity as president? Claire Castro? At sa susunod po hanggang Sabado ay marami po siyang gagawin pong Hirap na hirap ka. paglabas Wala. at magkakaroon po siya ng mga events. So tignan po natin ang kanyang mga activities sa mga susunod pang mga araw. Was there any form of threat against the president, Ito, maganda to. which is why he had to stay away from public engagements in the last 3-4 days? Wala pong nararamdaman sa kasalukuyan na threat. Of course, maliban lang, sabi nga natin, sa mga nakaraang threat ng Vice Papasok na naman yung vice-presidente. Presidente sa kanyang buhay. Teka lang. Nung sinabi niya yon, nagtago ba si Bongbong Marcos ng 3 hanggang 4 na araw? Hindi naman, diba? So, hindi yun katago-tago. Pero, yun yung sinasabi mo na yun lamang yung threat? Sure ka ba dyan? Claire Castro? Maipasok mo lang talaga pang Duterte na, ay nako, Diyos ko. Ano ba, Claire Castro? Bawat hininga mo ba? Duterte. 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 Ganon. Maipasok lang talaga, maipahid lang. Sinabi nga ng DILG Secretary na si John B. Cremulliang chismoso na yun. Di ba sabi nga niya, prinotektahan nila yung yung Malacanang kasi nga merong banta na susunugin. Bahay yun ng Pangulo ng Pilipinas, di ba? Sa compound o sa area ng Malacanang yun nakatira at nag-oopisina, di ba? Bakit po protektahan kung walang threat? Sabi nga nila may intel daw na susunugin kasi meron daw siyang narinig na idalhin na yung lighter. Ay nako, Claire Castro. Hirap na hirap ka magtatanggol sa amo mo, ha? Aw, 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 aw.